weekend naman mga kalodi! Kamusta naman po kayo dyan? Magandang araw po sa lahat at sa mga Pilipino all around the world. Welcome to my program, Chandra the Angel's Kick. Today is a happy day po para sa ating lahat. Dahil ngayong araw po na ito, good vibes lang ang aming ihahatid. Sabi nga ng marami, ang Pinoy ang pinakamasayahing tao sa mundo. Madalas nga tinatawan natin ang ating mga problema. Chill lang, di ba? Katulad na lang po ng mga astig na lady rider at ngayon ay isang sikat na vlogger sa social media. Happiness and good vibes lang ang content niya, pero ang dami niyang followers. Kwentong kalsada po ang kanyang mga experience sa pamamasada. Naka-vlog pero kagat na kagat ang mga tao. Ang madalas pag-usapan sa social media. Arangkada na dahil funny and beautiful ang guest natin ngayon. Please welcome ang viral girl na si Ate Chia Malupit. Maraming salamat po, Ate Chia, po para po sa pag-guest sa show ko. Kamusta naman po yung pasada niyo? Okay naman sa ngayon, lalo na nag-uulan ako, umuulan na rin ng mga ano. Ate, gaano po ba kahirap maging isang lady rider po? Mahirap kapag meron kang mga toxic na pasahero na sasakay, pero mas masaya siya more on mahirap. Lalo na kapag ine-enjoy mo lang yung ginagawa mo, ganun lang. Ilang beses niyo na po ba na-encounter yung toxic customers po? Sobrang dami na, halos araw-araw, kunwari 10. Meron doon 2, hindi talaga sila magpapatalo. Kunwari meron doon 1, kanina mayabang yung 1. Susunod na mabubuk ko, mas mayabang. Ganun. Pero kailangan mo na mahaba ng pasensya. Kasi pinasok ko ito ganun. May mga panahon po ba na gusto mong sumuko sa pagpapasada po dati? Oo naman, lalo na nung may mga pinagdaanan rin ako. Tapos parang ang bagal naman ng ng achievement ko dito, ng progress ko dito. Pero mas pinili ko yung magiging masaya ko, kaya tinuloy ko siya. Ano po yung pinakamahirap na experience na naranasan niyo na po sa pamamasada? As for me, girl, yung niregla ko habang isang beses lang yung nangyari. Oo nga, niregla ako, inabutan ako ng regla, hindi ko man lang hindi ko man lang siya naramdaman na dadatnan na ako ngayong buwan. Alam ko next week pa, ganun. And then, nagulat na lang ako kasi pagtayo ko na ganyan, sabi sa akin ng passenger, "Ate, parang nakaupuan ka ng ketchup." Sabi ko, "Ala, hindi po yan ketchup." Tapos, sabi ko, "Ala, kaya pala ang sakit na ng puson ko." Gumaganon ako sa kanya. Sabi niya, "Ate, okay lang ba? Daan muna tayo ng CR." Gumanon siya sa akin. Sabi ko, "Okay lang ba, ma'am? Ako yung dadaan ng CR." E di, sabi niya, "Ate, may napkin ako dito." Sabi niya, "Ang dami na kasi." Ay, thank you so much, ma'am. And then, yung mahirap naman sa situation na yon, nung dinat na naman ako noon, pagkatapos nun, naka-encounter naman ako ng passenger na mainit ang ulo. Eh, syempre, di ba, kapag meron ka talagang mens, may toyo ka. Di ba mainit ulo mo? Eh, mas mainit ulo niya. Ay, hindi talaga nagpatalo, Ate Chia mo, be. Siyempre, pag may toyo siya, may toyo din ako. Paano ka po doon nakapag-cooperate po sa kanya? Nanahimik siya, nanahimik din ako. Ganun lang, doon natapos yung namin, usapan namin. Pero bakit po pumamasada or pagiging rider na pili niyo pong trabaho? Kasi nga masaya nga dito, be. At the same time, kumikita pa ako. Diba? Ako na yung may hawak ng oras ko, tapos, yun, ako lang yung boss. Ganun. Mahilig ka po talaga yung magmotor po talaga. Yes, bata pa talaga ako kung ano-ano na natuto ko, mag-tricycle, mag-pocket bike, ganun. Kailan ka po ba nagsimula na maging rider? Maging rider officially dahil sa angkas, pero natuto na ako magmotor siguro mga 6. Nagda-drive na ako ng nakaangkas yung daddy ko, tinatry niya ako na magaganyan. Elementary, service ko na scooter. Tapos high school, motor na talaga. And then, eto na, ginawa ko na siyang job. Ginawa ko na siyang career. Bakit yun naman po naisipan mag-vlog, Ate Chia? Actually, matagal na talaga ako nag-vlog. Ang mga nag-push talaga sa akin mag-vlog, yung mga passenger. Kasi, ate, parang pwede ka maging content creator kasi hindi kami naboboring sa'yo. Sila mismo yung nag-push sa akin. That time, meron na talaga akong camera noon. Sabi niya, "Ate, why not? I-open naman yung camera mo kasi sayang naman yung chikahan natin, i-upload mo." Ganyan. Sabi ko, okay, sige, why not? Why not na i-upload ko nga. And then, nung first time na in-upload ko, wow, talaga, nag-click talaga. Adi yun. Paano niyo po napagsasabay yung parang working po tsaka vlogging? Actually, mahirap siya sa ngayon. Nung una, nung hindi ko siya masyadong pinopush, dati kung ano lang yung gusto ko na i-content, ganun lang, on ko lang yung camera. Pero ngayon kasi, may mga followers na nag-aabang na ng content mo, kung ano na yung mangyayari na nag-aabang na sila, nag-aanap na sa'yo ng update. Ganyan na, parang kailangan ko na i-on, ganyan. And then, after ko ng biyahe, syempre pagod na ako. Pagkatapos nun,
mag-upload pa ako kasi ang dami na nagpi-PM sa akin na ganito, ganyan, na ate, wala ka pa bang update? Nakaka-pressure na rin siya minsan, pero inisip ko na lang, bala kayo dyan, maghintay kayo kung kailan ako mag-upload. Ilan po ba yung yung parang mga waiting time nila bago po kayo? Mag-post po ulit? Actually, wala silang waiting time. Ganun sila ka-atat. Parang kaka-upload ko pa lang, okay, next. Hoy, wait lang, di man lang magpahinga. Parang ganun. Ano po yung una mong nag-hit na vlog? Sa YouTube pa yun, yung binlog ko yung procedure ng pag-aangkas. Syempre, parang pumatok siya kasi ako pa lang yung lady rider na angkas na nag-vlog noon that time sa mga motovlogging ng motorcycle taxi. Kaya nag-hit agad siya. Ano po ba yung mga content po sa vlog niyo? Ngayon, kung ano yung nangyayari mismo sa vlog ko, sa biyahe ko, yung actual na nangyayari, ganun. Buti po yung mga iba niyong pasahero hindi nagagalit. May mga pasaway po ba kayong kayong nakasakay po? Oo naman, marami. As in, yung isang beses, so mahaba pa kasi yung buhok ko dati. And then, ate, medyo nagkakasundo kami ng vibes nun eh. Ate, yung buhok mo, syempre, di ba, pag backride ka, yung buhok mo lilipad doon. Pagbaba niya, nakatirintas na ako. Di ba? Ganun talaga yung mga kakwelahan ng mga passenger ka po, tinitirintas ka Yes, kasi nga, medyo mahaba yung biyahe namin. Tapos, nakakaloka, may nagtirintas sa likod ko, ganun. Hindi niyo po naramdaman? Nararamdaman ko siya. Kung baga trip niya yun, okay lang. Kaya nagkasundo kami ng vibes. Gano'n po ba kasaya ang buhay kalsada? Masaya, lalo na pag marami kang chismosang makakasakay, tapos makakasabay na rider na chismoso, jibe na jibe lahat. Kasi parang pag nakita kami, kahit di kami magkakilala, hoy! Magtatapikan kami ng ganyan. Kung baga parang kahit pagod ka na, tapos magngitian lang kayong dalawa, wala na, okay na ulit. Biyahin ulit, ganun. Ilang taon na po ba kayo nagmamasada po? 19, 20, 21, 22, 23, 6 years na. Ano po, mahirap po ba yung una niyong pasada po? Sa unang pasada, lahat naman talaga mahirap, lalo na kapag ka nangangapa ka pa. Kasi first time mo papasukin yung gantong pamamasada na may app eh. Hindi naman yung tulad naghahabal ka lang, saan po kayo? Ganun. Ito kasi may app, may procedure. Baka mamaya, sa ganito pala siya pupunta, mali mapuntahan mo. Parang ganun. Kaya sa una talaga mahirap. Pero pag natutunan mo, wala na. Basic na lang. Meron po ba times na yung mali po yung parang napuntahan ninyo? Oo naman. Kasi meron, Diyos ko, napakadami. Yung isa naman, nasakay ko siya sa Cubao. Parang galing siyang probinsya, be. Tapos sabi niya sa akin, ate, alam niyo po ba to kung saan tong nakapin? Sabi ko, hindi ma'am, hindi ako familiar, pero kung saan niyo po pinin, dun ko po kayo dadalhin. Pagdating talaga namin ng subdivision, sabi ko, ma'am, dito na. Sabi niya, ate, di ko pa alam kung saan ako dito. Ay, ma'am, hindi ko nga alam kung saan ka rin dito. Ganyan sabi niya. Sabi ko, kung saan lang po kayo nakapin, dun lang po talaga kayo ibababa. Ngayon, wag mo po akong iwan dito, ate, hanggat wala pa po yung employer ko. Patay tayo dyan, hindi. Sige, ma'am, tawagan mo muna employer mo. Hindi niya matawagan. Ala, ate, hindi ko matawagan. Ganun ang sabi niya. Ano ba to? 1 hour na tayo dito nag-iikot. Hindi ko alam kung saan kita ibababa. Gusto mo ba ihatid na lang kita sa guard house? Sinabi ko sa kanya. Dinala ko ng guard house. Sabi sa akin ng guard, ma'am, hindi po kami nagpapapasok dito basta-basta nang wala pong confirmation nga ng owner, ng resident nga. Gagawin ko sa'yo, te! Balik kita sa Cubao. Wag naman po. Tapos sabi niya, bigla, pag alis namin dun sabi sa akin ng guard, ma'am, okay na, kayo po ata yung inaantay nila dito. Sabi ko, ate, okay na sa wakas. Sana makatulong ako sa'yo sa paghatid ko sa'yo. Tapos, ayun, mga ganong instances. Nakakaloka. Sobrang saya naman po pala ng buhay pasado niyo. Oo, kung ano-ano talaga mga experience na naranasan ko doon. Yung mga hindi ko dapat naranasan ko na, Diyos ko. Nakakaliw po, hindi ba? Nakakatanggal stress talaga si Ate Chia. Let's get to know her more at ang kanyang mga hugot sa buhay. I-reveal po ba ni Ate Chia? Mamaya po yan sa pagbabalik ng Good Vibe Show sa social media ng Chandra The Angel's Kick. Tired searching for the best and affordable waterproofing company that you can trust for your dream structure? Your search is over now. Introducing BP Cons Corporation, Philippines' most trusted when it comes to your all-around construction services. Specializes in indoor and outdoor waterproofing. Trusted by big institutions nationwide. Has a proven credibility when it comes to helping you build your own dream structure. From general construction, waterproofing, and affordable supplier of high-quality construction materials. Save time and money and get the best quality you deserve.
BP Cons Corporation, located at San Mateo, Rizal. For inquiries, send us a message on Facebook or call 02-8477-1725 or 0919-273-2323. Welcome back po sa aming programa na Chandra The Angel's Kick. At kasama ko pa rin po ang sobrang cool na lady rider na si Ate Chia. Ate Chia, gaano po ba kahirap ang buhay niyo po? Siyempre mahirap kasi hindi naman ako pinanganak na mayaman eh. Nagdaan ako sa struggle ng bawat Pilipino, yung mga ganon, na isang kahig, isang tuka. Kaya ngayon nag-strive ako para sa sarili ko. Kahit po sobrang hirap po ng pinagdadaanan niyo, paano po kayo nagiging laging masaya? Mahirap na nga pinagdadaanan mo, malulungkot ka pa, tsa-tsa ka nun. Wala na. Wala ka nagpapakita sa sa madla. Diba, pangit naman nun, pinagdadaanan mo, lungkot mo na, tapos makikita pa sa'yo, wala na, lalong hindi ka nila ipapalo. Sa tingin niyo po, Ate Chia, ano po yung silbi niyo sa mundo bilang isang funny lady rider po? Siguro makapagbigay talaga ng saya. Siguro makapag-inspire. Kahit nga hindi ko akalain nakaka-inspire ako eh. Nakaka-inspire pala. Kasi yung mga simpleng biyahe ko lang, may mga nagpi-PM sa akin, nagbe-message sa akin, nakaka-inspire ka, may motor na ako. Wow, na-inspire sila kasi may motor sila. Sana all, diba? Akalain mo yun. Ako nainggit. Ikaw po ba, Ate Chia, ano po ba talaga yung pangarap niyo sa buhay? Pangarap ko, simple lang talaga. Hindi naman ganun kataas, pero yung magkakasama kami ng mga kapatid ko sa isang bahay. Kasi watak-watak kami, be. Tapos lahat sila umuupa. Yung bahay namin, gusto ko mapagawa, para lahat kami nandun. Kasi yun rin naman yung pangarap ng magulang ko para sa amin, bago sila lahat nawala. Ganun lang. Magkano po ba kinikita niyo sa pag-aangkas? Pag tamad ka, be, siguro mga 500, nakahiga pa yun. Kasi ihahabal mo lang pagkatapos eh. Chika-chika ka lang, ganyan. San po yung pick up nyo? Pero pag masipag kayo, magbubook ka talaga, kaya mo paabutin ng 1.5 eh. Pero pag mas madiskarte ka, paalok mo yung katawan mo, mga ganon, mga chika mo, abot ka mas mataas. Nung first ever pasada niyo po, di ba, electronics po siya. Yung gamit niyo po. Nahirapan po ba yun? Parang na-confuse po ba kayo sa mga Oo electronics? naman, kasi ang dati kasing uso, habal nga lang eh. Tapos, di ba, sasakay ka lang tricycle, magbabayad ka na, alam na agad yung direction mo kung saan ka pupunta. Eh ngayon kasi may app na, baka nga kasi magkamali, imbis na tondo mapunta, eh baka mapalabang ka pa sa shooting ng Batang Quiapo dun sa di ba? Quiapo. O kaya dapat ingat-ingat ka talaga. Pag titignan mo, tondo, make sure mo na tondo yan ha. Kasi baka mamaya mapunta ka sa Tondo Street lang pala. Meron po, di ba, meron na pong times, ilang beses po yung nangyari na iba po yung napuntahan niya except po dun sa exact place? Marami na. Kasi minsan nagloloko rin yung app namin. Problema talaga yung app namin. Yung minsan rin, ang passenger din na may problema. Hindi talaga ako. Kaya wag nila akong sisisiin dahil ako talaga sumusunod lang ako kung saan sila nag-book. Yung pin nila, Antipolo, yung pala, Antipolo na tikling dapat. Yung pala, Antipolo Street. Diyan sa Makati, be. Siyempre, nagtaka siya, ate, ba't dito mo ako dinala? Kasalanan ko pa. Bakit parang kasalanan ko pa? Ikaw ang nag-book, sinunod lang kita. Ganun. Nagtitip po ba ang pasahero? Dapat lang. Hindi naman talaga necessary na mag-tip. Kumbaga parang pag nag-tip, edi thank you, pero pag hindi, edi thank you pa din, basta mahalagang magbayad. Sino po yung pinaka-favorite niyong pasahero? Lalaki po ba or babae? Para kung iisipin ng iba talaga babae, pero para sa akin lalaki, tatanungin mo kung bakit be. Kasi pag babae, para silang nai-intimidate na babae yung rider, mas hindi sila tiwala kapag ka babae. Siyempre, pipilitin ko ba yung sarili ko, ayaw mo, edi dito na lang ako sa lalaki, mas alam mo na, mas malaki sila mag-tip. Kasi na-amaze Pero ate, baka sila. meron ka pang ibang reason Baka nga, kasi alam mo na, malay mo makita tayo ng future natin doon, di ba? Hindi naman masama mangarap, o di ba? Tapos ducks pa, o edi champion. Ano naman po yung pinaka-struggle niyo po sa pagiging lady rider? Kapag umuulan, yung wala talagang pasabi yung ulan, uulan ako wait lang, walang ganun na yung kunwari ang araw. Ang ganda-ganda ng biyahe mo, bigla ka na lang papasok ng Makati, uulan. Walang yain ka talaga ng ulan. Alam mo, tapos yung passenger mo,
ayaw niya mag-raincoat. Eh ako fresh. Fresh na fresh ako eh. Tapos sasabihin niya, hindi ate, okay lang, pauwi na. Ay hindi ma, mag-raincoat ka, hindi pwedeng mababasa ako. Tapos ako naka-raincoat, ikaw hindi. Napaka unconsiderate ko naman pagka ganun, di ba? Para pipilit niya. Ah, sige, wag na, baba. Oo, ganun. Pero hindi ko ginagawa yun, Bea. Di ba? Mare-report ako. Di ba? Nasa isip ko lang lahat yun. Tumatakbo lang sa isip ko yun. Ay, mag-raincoat, baba. Oo, ganun. Pero yun, mag-raincoat pa rin siya. Ano siya magagawa sa akin, be? Pag ako rider niya, ako masusunod. Paano naman po ate pag nagkaroon ka kunwari ng pasahero, lalaki? Masaya. Ay, depende muna sa masaya. Baka mamaya ducks yun. Sobrang ducks, ano. Moreno, yung may abs, yung ganun. Ay, ano, tataas ko muna yung damit? Hindi, I mean yung Patingin parang, ako na abs bago sumakay. yung sa parang appearance niya, alam mo na agad. Yung Ay, mas marami kulado tayong, talaga siya. hindi, maraming nadadali sa ganyan. Yung kala mo, yumminess, tapos... Ate, anong yumminess? Sinabi mo kasi may abs. Eh, paano, di ba, kunwari, hindi naman abs ang tinitignan ko sa lalaki. O yun tayo pero pagka talagang alam mo na, kunwari, Joshua Garcia, di ba, alam mo, pag may bakat, ganun. Oo. Siyempre, unang-una yung, huwag na tayo magpaka-plastic dito, nasa 2023 na tayo, ganun na talaga yung tinitignan natin. Pero meron po ba times talaga na kinilig kayo? Pag Oo naman. Na, talaga sobrang pogi. Oo, yung Tagalasal, di ko siya makalimutan. Ay, Kasi, sabi ko naman, tas hindi mo makalimutan. kasi mata pa lang, be, ulam na. Sabi ko sa kanya, Sir, pwede po bang pa-remove po ng face mask? Sabi niya sa akin, ay ate, may ubo kasi ako. Willing akong ubuhan mo. Sabi niya, ate, nakakahiya naman. Pero pinagbigyan niya ako pagdating ng drop-off. Sabi ko, sir, alam mo ba, nakakamera ako. Kaya hindi ko naman i-upload. Pangarap lang ba? Inspirasyon. Ginanyan lang niya sa akin. Shit. Sabi ko, bakit kanina hindi mo hinubad? Dapat all along. Ganun. Para naman Paano pa kaya nakaka-upload, ate pag diba? hinubad? Ano Ang kayo alin ang mangyayari sa ano hubarin. mo, Oh sa my brain God! mo? Alin ang hubarin? Ate, ano yung nasa utak mo? Oh, yun na yun! Yung face mask! Hindi, kasi baka kung ano yung huhubarin, hindi ko na siya ihatid sa pupuntahan, iuwi ko siya sa bahay namin, di ba? Baka ganun yung mangyari. Kaya mas maganda na lang na hindi ko na lang tignan yung mga ganung bagay. Ano po ba yung ideal type niyo sa mga lalaki? Gusto niyo po ba yung moreno? Daniel Padilla. Ay, Kaya yung una kong vlog, Daniel, kala ko talaga Daniel, siya yung pangalan pala Daniel lang. Tapos pagkaharap sa akin, parang Daniel Fernando. Oh my God. Nakakaloka naman, pinaasa lang ako nito, Daniel Fernando pala. Pero malay mo naman, makarating kay Daniel. Hi Daniel, alam mo na, ako yon. Bago pa masundan nung at content yung vlog ko, ikaw muna yung kinontent ko. Kaya sana naman, Daniel, pagbigyan mo kahit isang hi lang. Pwede na akong mamatay. Pero joke lang marami pa ako papasayahin. bukod po kay Daniel, sino pa po yung mga Joshua crush niyo? Garcia, be. Ay, ate, parang, ay, generation ng 2023, naku, punong-puno ng crush kay Joshua Garcia. Siyempre, di tayo papahuli doon. Crush na nga nila, tas may iwan pa ako, di ba? Hindi naman pwedeng sila lang. Dapat, alam mo na, alam naman, ang idolihin ko pa, Christopher De Leo, wag naman. Although gwapo naman, syempre ibang level, ibaba naman natin doon sa matini naman, di ba? Papagalataan talaga tayo niya sa edad, be, oh. Si Ate. Vilma talaga Santos, eh. ganon, oh. Pero sure ako, mas marami ka pa ng secret. Mas marami pa akong secret doon. Marami pa talaga. Kaso nga secret nga, kaya di ko nasasabihin. Mukhang pilitin, baka masabi ko. Ay, makapilit kita sa pagbabalik natin, ha? Sige, antayin natin yan. Tuloy ang buhay at tuloy ang pamamasada ni Ate Chia. Rain or shine daw, walang makakapigil sa kanya. Dahil ang Lady Rider ng Pasig City is always at your service. More tawanan at good vibes from Ate Chia. Kaya walang bibitil dahil lahat ng yan sa pagbabalik ng Chandra the Angel's Kit.
Welcome back po sa aming programa na Chandra, The Angel's Kick. At syempre, kasama pa rin natin ang pinakamalupit na si Ate Chia. Ate, sobrang nakaka-good vibes ka. Kanino po ba yung nagmana? Sa tatay ko, ganito rin siya. Kaya nga pag nag-usap kami, parang hindi na namin nabubuo yung usapan ng maayos, be. Bakit puro tao po, te? Oo. Bago kami magtanungan ng kamusta, hindi na namin nalaman kung ano yung lagay niya. Kasi ang dami na namin nakwento bago kami nagkamustahan. Wait lang, te, para feeling ko, kinikilig ka pa rin sa usapan natin kanina. Namumula ka pa, te. Oo nga, hindi ko Parang alam. Nasarapan tomato, kasi ako sa kwento, be. Lalo na pagka yung pinag-usapan natin talaga yung kanina mga backride. Ay, Ang sarap. Masarap pag ganung usapan. O, tuloy na natin. ay, akala ko yung masarap yung ano. Alin? Yung pasado eh. Yung ano yun. Yung Pa-sandwich, customer mo. gano'n. Pa-hotdog. Ay, Siyempre, may hotdog siya kakain, susubo ko. O, diba? Sweet eh. O, diba? Ate, kumakain siya sa likod. O, ate, gusto mo ba? O, edi sige, o. Gano'n. Sweet, be. Ganun pag mga sweet. mukha naman te sweet. Meron po ba times na parang yung kapasado niyo po, parang nakikita niyo na yung ano eh, yung parang hell. Tapos sobrang baho ng amoy nila, may pasamang Tekado. Oo. Ay, grabe talaga. Sabi ko, Sir, baka gusto mo alukan kita ng pabango. Sabi niya, ay okay lang po, nag-online seller pa nga siya ng pabango that time. Eh, nag-online seller para ba't di Ayun siya na ba't di siya magsuot ng pabango niya? Hindi, ang tinanong ko nga, ano bang flavor ng pabango? Onion? Oo. Kasi iba eh. Iba talaga nanunuot be. Parang kulang na lang magic sarap gisa na. Ganun yung amoy niya. Mga ilang po yun? Mga ilang onion po yun? Mga isang oras kung tiniis, bali isang oras siya naggigisa, ganun. Parang 1 kilong gisa at sibuyas yung... Ang sarap niya talaga ofera ng kahit ano, kahit downy ba yung offer mo, promise, ganun. Sobrang, madami pa po ba yung times na parang na-encounter niya po yung ganun? Hindi naman, Diyos ko naman, parang awa mo naman, Lord, wag naman araw-araw ganun, di ba? Huwag naman, utang na loob, buti naman hindi talaga. Meron naman talaga, mabango din naman. Yung parang, kahit ang layo na niya, gusto mo yung balik yung mukha mo nandito sa kanya, tapos haharap ka sa kanya, tapos lalo na pag, di ba? Dito ka kaya sa harap ko, kandong kita, ganyan. Yung ideal type niyo po ba? Soft boy po ba? Yung normal lang po? Or yung bad boy Bad po? boy nga, para kahit sikuhin ako, okay lang, magsikuhan kami. Iisipin ko, pagmamahal lang yun. Hindi na siya magmahal. Kahit ko kasi, magbigwasan kami. Akala ko kasi, doon ka sa soft boy kasi mukha parang pag bad girl, soft boy. Bad girl na nga ako eh. Ay, tapos pipiliin ko pa soft boy. Ginanong ko na siya, tapos ganyan lang siya. Walang emote, di ba? Eh, paano kapag, baby time na. Yes, baby. Mas baby pa siya? Ano ba yan? Lika kargahin kita. Lika dito, oh. Iheli kita. Di ba pangit naman? Dapat ako iheli. Dami mo natututunan. Ako po, menor de edad. Diyos ko po. Ay, nako, te, ganun na yun ngayon. Generation ngayon, wala nang normal na bata. Pag pogi, te, tapos mabaho yung amoy. Matik cancel pag mabaho hininga, be. Hindi, Tiis-tiis. Oo, syempre. No, hindi na. Love is pain sometimes. Diyos ko, hindi na. Kanya na yung mukha niya, be. Pero yung hininga, never. Lalapit pa lang. Wait! Okay na ako, wag ka na magsalita. Out! Ganon. Ano po ba yung hindi alam ng tao about you? Ayun nga, sad girl minsan. Yes. Kala mo lang hard, pero sad talaga. Lalo na pag ako na lang mag-isa, sad. Kaya ang hirap din i-transfer, be. O kaya i-transform na sa biyahe, sobra mong saya. Tapos, pag uwi mo, ikaw na lang mag-isa. Ang lungkot-lungkot mo na. Ano ba yan? Parang ang weird na nang nararamdaman ko. Mahilig ka po ba tayo mag-socialize? Yung kesa mag-stay po sa bahay, ganun? Ay, hindi ba? Yun nga yung hindi alam ng tao. Mas nasanay ako maging mag-isa. Tapos, pero pag may mga kasama akong tao, kaya akong makisalumuha, kaya akong makisama. Pero pag once na ako na lang, mas na-enjoy ko yung nag-iisa ako. So, ayun yung hindi alam ng tao sa akin. Kaya parang feeling ko, tatawag na ako ng mental eh. Ganun ata yung next vlog ko, be. Hahatid ko yung sarili ko. Naguguluhan na ako eh. Sama mo ko, te. O minsan gusto ko Asan ba ako? Yung, hindi naman ako sad, pero gusto ko parang feeling ko, gusto ko umiyak. Nagaganon na ako pa minsan. By the way, pag meron ka po bang gustong sabihin po sa mga kapwa nag-aangkas rin po or sa mga luma niyo pong napasada na, ano po ba yun? Luma ko na pasada na, be. Yung parang old customers. Old customer, sasabihin ko sa kanila, hello, kamusta na kayo? Ako pa rin to. Habang dun sa mga, yung
nagsiseller po na ng pabango. Sana lang talaga may company ka na ng pabango at sana na-i-apply mo sa sarili mo. Diba? Parang makatipid-tipid siya sa mga endorsement, sarili na niya. Parang ito yung before. Parang hindi mo na kailangan mag-a-add pa, parang hindi gastos. Yung ikaw na gumamit. Oo, ganun, tama yun. At least alam mo sarili mo, mabango. Oo. Effective. Kailangan mo nang i-test sa kanya. Kailangan nga niya dapat nung before. Kasi kung gusto niya lang din pala iangat yung company niya, pinag-usapan talaga natin siya. No? Hello, shoutout po sa'yo. Sana lang mabango ka na this time. Pero hindi naman natin siya napangalanan dahil hindi ko rin naman alam yung pangalan niya. Kung iisipin ko pa yun, pero tandaan kita, tall, dark, and handsome. Yun nga lang sayang kasi, alam mo na, mahalang sibuyas, sikat ka nun. That time nagmahalang sibuyas, alam ko trending ka. Oh. Kung yung buong day nyo po, gumising ka sa wrong side of the bed, sobrang bad mood po kayo. Tapos meron yung pinakang ideal type mo. Yun yung parang Wala kasi customer kaming bed, mo. kaya hindi ko mararanasan yung bad side. Ay! Sa lapag lang kasi ko natutulog, tapos unan, ganun lang. Komportable Sige, ba na lang. Oh, sige, Pag ibahin bad mood natin. po yung gising nyo, tapos sumakay po yung parang pinaka-ideal type nyo, yung sobrang lapit na kay Joshua Garcia. Oo, sige. Ano yung mararamdaman nyo? Mapupunta po ba yun sa good mood or Oo not? naman, sino ba namang hindi magugod? Siguro kahit ikaw na yung pinaka-bad trip na tao sa buong mundo, makita mo lang, tapos lalapit pa sa'yo si Joshua. Ewan ko na lang kung di ka talaga mag-good vibes. Eh. Tapos gigigrit ka pa, tapos babatiin pa yung pangalan. Halika dito, Ben, hindi na ako magbabiyahe, sleep na lang tayo. Diba, ganon. Oh my God! Sabi ko sa'yo, uuwi ko talaga sila pag nabook ko sila. Ay! Si Joshua, si Daniel. Subukan nyo mag-book sa akin, hindi ko kayo pa uuwiin talaga. Hiramin ko kayo. Di po ba nakakasama mag-drive? Kasi paminsan po, ang tiring po, all day po ba yun, di ba? Meron talagang nakakapagod, lalo na pag traffic. Doon siya nakakasawa. Kung nagsasawa ka, di wag ka mag-drive ng traffic. Last word po sa mga gusto mag-angkas driver po. Sa mga gustong mag-angkas, unahin nyo muna yung lisensya nyo, syempre, di ba? Tapos dapat may motor muna kayo. Kasi baka apply kayo na apply, hindi naman pala buo yung lisensya nyo. Pero, sa mga gusto talagang mag-apply ng angkas or kahit anong platform ng motorcycle taxi, ang may papayo ko lang talaga sa inyo, talagang sobrang ingat. Kung gano'n nyo iniingatan yung sarili nyo, gano'n nyo iingatan yung pasahero nyo. Dahil hindi sila bagay. Tao tayo. Yan, pag namatay yan, bahala ka. O, di ba? O, ganun lang. So, kailangan mo talaga siyang ingatan. Dahil hindi lang ikaw ang babalikan niya. May pamilya pa yan. Ganun. Sobrang ingat lang talaga, Ben. Ako, kahit naman hindi sa motor, kahit naman sa sasakyan. Actually, yung aksidente naman, hindi mo siya masasabi. Kaya nga aksidente. So, kailangan mo talagang pag-ingatan. Pinahaba ko, ganun rin yun. Sa mga kapwa niyo pong angkas rider, ano po yung pwede niyong ipaalala po sa kanila? Unang-una, ligo-ligo din. Pag may time, hindi biyahe-biyahe, ha? Siyempre, kapag biyahe ng biyahe, hindi maiiwasan, hindi kayo maamoy ng passenger nyo. Tsaka uwi-uwi din. May pamilya din kayo. Kung wala man kayong pamilya, dala kayong extra shirt, lagay nyo sa bag nyo, o kaya sa box nyo. Tapos, ang dami namang gasoline station, hilamos din pag may time para hindi tayo narereklamong amoy pinagdaanan, ha? Yun lang naman. Tapos yun, lagi kayong mag-iingat. Tsaka, lagi niyo isipin yung hygiene nyo. Minsan kasi, kahit ako na lang, ako nga nanlalagkit na ako sa sarili ko, ano pa kayo, minsan nakikita ko, naaamoy ko. Hindi ko na lang masabi talaga, pero hindi mo pa naaamoy, amoy putok na. Ganun. hindi mo na kailangan amoyin, tingin pa lang may putok na. Hindi naman sa pang-offend to, guys. Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng message. Kumbaga, hindi kasi nila pwedeng sabihin sa inyo indirect. Pero ako, sinasabi ko talaga sa inyo na gano'n yung nakikita ko sa ibang rider. So, yan, maging aware tayo sa hygiene natin, lalo na may nakakasabay tayong mga maarte. Hindi naman sa pagiging maarte, pero sanity ba ng bawat nasasakay natin. Yun lang naman. Napaka-saya naman po pala kasama kayo, ate. Oh, yes. Sure ako Ligawi lahat kita. ng naging customers mo, sobrang saya na. Oo, yung Gusto iba talaga. naman. Sana lang talaga napasaya ko sila. Thank you so much sa mga napasaya ko naman. And sa mga hindi ko naman napasaya, ang hirap niyong pasayahin. Paano po ba maging katulad mo? Kasi parang feeling ko yung pinakamainit yung ulo.
magiging masayahin bigla pag nakita ka eh. Wala, simple lang. Tumawa ka lang, manalangin ka, dapat may faith ka, and then gumising ka maganda. Ganon, panindigan mo yung sarili mo, kailangan gumising ka maganda. Unang-una, para makahawa ka ng good vibes sa ibang tao, kailangan mangyari muna yun sa sarili mo. Kasi pag nakita ka nila na malungkot ka, or galit ka, tapos ganon rin yung nararamdaman ng passenger mo, nakaka-affect talaga siya, be. Kaya kung ikaw bad trip ka, tapos makita mo ko, di ba nakakahawa yung ganon? Yeah, yun talaga dapat yung mga inaano natin sa sarili natin. Kaya bad trip ka ba? Kayo lang po. O, ngayon, bad trip pa ba? Hindi nga. Appear tayo dyan. Ay, Yes. thank you po talaga ate for guesting in my show. Napakasaya niyong Thank you so kausap much din. Parang ayoko pa i-end to eh. Alika, wag na muna. Ay. Wag natin i-end. Marami pa tayong pag-uusapan. O, tapos, be. O, ano? We can only live once at sabi ni Ate Chia. Piliin natin palagi ang maging masaya. God bless po at lagi kang mag-iingat. Sana po ay na-enjoy niyo po yung time ko dito. Ito hindi, wag na natin tapusin. Pero na-enjoy ko naman. Thank you so much for having me here. Sabi nga ng mga actress, thank you so much for having me here. Oh my gosh. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking show ngayong weekend. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin every week dito sa Chandra the Angel's Kick. At basta kwento pang sports at good vibes, dito na po sa aming unang mapapanood. Till our next episode mga kalodi, stay safe and always be strong everyone. Love ya!